Sorry? Ang sinabi ng Pangulo, ang nangyari, dahil may commitment o obligasyon tayo sa Interpol. Ang sabi naman po ninyo, RA 9851. Alin ba talaga ang pinagbasehan ng ating diskusyon? Pareho po. Pareho. Opo. Yung ating pong pagiging miyembro ng Interpol ay mapakahalaga at yung 9851 po yung talagang batas na sumasaklaw sa ganitong sitwasyon. Pero kung sinabi mo RA 9851, kahit walang diffusion order galing sa Interpol, ang gobyerno pwedeng arestuhin si PRRD, i-turn over sa ICC. Yung ba yung stand ninyo? Kasi nung nakaraang hearing, yun ang sinasabi po ninyo na 9851 to. Opo, kasi meron pong diffusion order na kasama. Kasi Hindi, kahit walang magkatali po sila, ma'am. Hindi, kapag Madam Chair. 9851, kahit walang diffusion order, pwede naman arestuhin, di ba? Meron pong warrant of arrest. Pwede ho. Let us assume that the surrender of PRRD to The Hague by the administration can be done without a warrant from a Philippine court. I-assume muna natin yan. Before the administration can surrender him to the ICC, they actually have to arrest him first. So, itatanong ko, sino nag-aresto talaga kay Presidente Duterte? Ano po, ang authorities po natin ang umaresto in pursuant to the diffusion order and the warrant of arrest issued by the ICC. So, balik na naman tayo As given to the Interpol, the PCTC. balik na naman tayo sa diffusion order. Wala na naman si RA 9851. Nakakalito po papalit-palit po tayo. Ano ho yan magkatali po sila, hindi ho pwedeng paghiwalay yung dalawa. Hindi ko hinihiwalay. Tinatanong ko lang kung alin ba talaga. Kasi magulo yan. Ang dami-dami ninyong pinagbabasehan. Kaya nga dito ho kasi hindi tayo matatapos sa pangungusap dito sapagkat ang talagang pwede hong magsabi sa atin ng tama ay ang Korte Suprema. At kaya nga Hindi, kahit simple na ayaw lang- po natin sabihin, pero ito po talaga ang pinag-uusapan dito po sa mga petisyon na final ng pamilya ni former President Duterte sa Korte Suprema. Hindi, simple lang tanong ko yung proseso, no? So, siguro tanungin natin sa PCTC, who ordered the arrest and ordered the PNP to mobilize? Nung natanggap ninyo, hindi, gusto lang namin maintindihan step by step, hindi masyadong maliwanag sa amin Madam Chair, ulitin ko po yung aking mga nasabi ng nakaraan. Ang diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga. It arrived at 3 a.m. in the morning. So I disseminated the diffusion to our concerned law enforcement agencies. And so, Sino doon? Sino doon ang ang ating pong mga sinabihan? kasama sa law enforcement agencies ay ang So, from Philippine the National PCTC, Police. saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino Ang, sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang Yes. NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, Okay. si Commissioner So, Biado. DOJ yan. Opo. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay. So, So, yun lahat po, yan? yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila. May dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion. Kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun. Trabaho ko po yun. Tama. Maraming salamat, Executive Director. Tinatanong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851, does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan Administrative arrest Kasi ba yan? ito po kasi is a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng provision na Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasanda lang sa paningin po na nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin ay
sinabi po sa batas, Section 17, maaari kong Kanya-kanyang basahin. paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairman, ng chairperson, ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang Iba rin po ang nakatanggal mo interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos na ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po Hindi, ang nagpapaliwanag pwede lang magsabi. tayo. Inaalam Opo. ko lang. Kung Kasi ano talagang- ito case of first impression ma'am, Madam Chair. This is a case of first impression. Pero Ah, naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court, pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. So, why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano ho Ano ba yan talaga yan? Yung warrant administrative over o the hindi? individual po yan, hindi naman sa estado natin Na isa warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yuenle, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to. Ang masasabi ko ho dito talaga, kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin, kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung... Madam Chair, if I may? yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice na we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanungin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho, ICC. ICC? ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero Yeah. surrender po, sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? With a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala man sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po ako, na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC.
Kasi, di ba, treaty yun dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po, Pero ang sir, nangyari dyan, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Oh. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka ha. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. yung nga ho, So sana extradition will fail, sir. Will Extradition will fail because wala ho, kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung Ayun, will kasi fail, masuman po will eh. fail, Treaty will na fail. illegal Bakit pa to? natin sinurinder si Pangulong Tsaka Duterte? ano ho, yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa section 17. Kung yung Sir, mga koma nga, Sir, mga koma, nanggagaling ito sa ICC. Itong papel Hindi, ito. pero yung sa section Galing. 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga, inatras po ng So President Duterte. bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinurinder sinasabi ng Duterte? batas eh. May surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law.